أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Sa ngalan ni Allah ang maawain, ang mahabagin, ang pagpupuri ay para kay Allah lamang. Pinapapurihan natin siya, inaasahan, hinihinga ng kapatawaran at sa kanya tayo nagbabalik loob. Tayo magpakubkob kay Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at kalaswaan ng ating mga gawa. Sino man ang gabayan ni Allah ay wala nang makapagliligaw pa sa kanya, at sino man ang pabayaang maligaw ni Allah ay wala nang makapaggagabay pa sa kanya. Next slide po siya. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Tayo sumasaksi na walang Diyos maliban kay Allah, na walang kaparis, hindi siya pinanganak at hindi siya nagkaanak, at sa kanya ay walang katulad. Next slide po siya kana. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, tayo din ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang alipin at kanyang sugo. O Allah, ay pagkaloob mo po ang kapayapaan at iyong biyaya kay Propeta Muhammad at sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kasamahan ng sama-sama at sa mga taong tumatahak sa landas o kaparaanan ng kanyang iniwan hanggang sa huling araw at pagkatapos. Next slide po siya kana. Noong nakaraang linggo, tumalakay tayo at dumako tayo sa isa pa sa dakilang pangalan ni Allah na tinawag natin bilang Al-Mutakabbir. Sabi natin, ang kahulugan nito, ang maan nito sa lingwahe ay ang siyang mayabang. Dahil tunay naman na siya ang pinagmumulan ng lahat ng uri ng kapangyarihan at lahat ng uri ng lakas. Kaya siya lamang ang may karapatan na magyabang at magmalaki. Next slide po siya. Nagbigay tayo ng halimbawa ng mga taong nagsihambog at nagsiyabang na hinamon ang pagiging al-qawi, ang malakas, ang al-matin, ang matatag, al-aziz, ang makapangyarihan, at ang al-mutakabbir, ang mapagmataas, o sabi natin, ang siyang may karapatan magyabang. Walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide pa siya kana. Binigay natin halimbawa nung nakaraan, si Faraon o si Pharaoh o si Paraon, sumpain nawa siya ni Allah, na nagsabi at nag-angkin na siya daw ang Panginoong kataas-taasan. Pakibasa po siya, ha? قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. Sinabi niya lang kataas-taasan bilang pagbabalita sa atin sa ginawa at sinabi ng hambog na taong ito. Sinabi niya, kaya tinipo niya ang mga tao sa kanyang nasasakupan at siya ay nanawagan at nagsabi, ako ang Panginoon ninyong kataas-taasan. Next slide po siya. Yan. Natutunan natin na dahil sa pagiging hambog at mayabang ni Faraon, ay nilagay siya ni Allah sa sitwasyon na kahiyahiya. Nakita ng kanyang mga kawal at mga angkan ng banong Israel o angkan ng Israel na wala siyang magawa. At siya at ang kanyang mga kawal ay tinabunan at tinangay ng malalaking alon. Walang nagawa ang kanyang yaman. Walang nagawa ang kanyang posisyon bilang pinuno ng Ilog Nilo. At walang nagawa ang kanyang angkin na siya ang Panginoon ng kataas-taasan nang siya ay sunduin ng anghel ng kamatayan. Next slide. Okay, bas po na. الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأتبعوهم مسرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Sabi niya lang kataas-taasan, at nang ipinahayag namin kay Moises o kay Musa, at inutusan namin siya na paluin mo ang dagat na gamit ang iyong baston. Sabi sa ulat, sabi sa aya,
at ito nga'y nahati at nagiwahiwalay na parang mga dakilang bundok. Pinaabot namin ang mga sumunod na grupo, si Faraon at ang kanyang mga kasama sa lugar, at sinagip namin si Moises at sino mang kanyang mga kasama. At pagkatapos ay nilunod namin ang iba sa kanila ang kampon ni Faraon. Next slide po siya. At sabi nga natin, nang sila ay tabunan ng dagat, inanod ang kanilang mga kalesa at kabayo, wala nang nagawa si Musa, kaya ito ay nagsimula ng lumubog sa ilalim ng dagat. Yung masailo issue na tinalaki natin noong nakaraan, na katanungan, pahalas ng Faraon, qabl al-gharqahu, sabi doon na, si Faraon ba ay tunay bang nagsyahada bago siya malunod o bago siya mamatay? Next slide po siya. Pakibasa pa siya ka na? فلما أحط الموت بالطاغية من كل مكان وتخاطفته لجوج البحر وأمواجه. Sabi doon, nang parating na yung kamatayan at nakita niya na, no, ang bubunot ng kanyang kaluluwa. Habang nasasaksihan niya na isa-isa ng tinatangay, ayon kay Shakstamithemia, no, na tinatangay na ng alo ng dagat ang kanyang mga sundalo at kanyang mga kalesa. At ang mga alo ng dagat ay pumapasok na o simula nang pumapasok sa kanyang bibig, no? At tiyak na ang dakilang pagkalunod niya. At hindi niya na kayang takasan ang pagdating ng kamatayan. Sabi nga sa ulat, ayon sa mga mu'arrikin o mga historian, na nagsyahada si Faraon. Next slide po siya. Pakibasa po siya ka na. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Sinabi ni Allah ang katastasan bilang pagbabalita sa atin, sinabi niya o sinabi ng Faraon, naniniwala na ako na walang Diyos maliban sa pinapaniwalaan ng angkan ni Israel at ako ay kabilang o bumilang sa mga Muslim. Matagpuan natin sa Kabanata Yunus. Next slide po siya. At sabi natin, ito ang patunay sa Quran o sa aya ng Quran, sa aklat ni Allah, na si Faraon, ang pinakamasamang tao, ang pinakahambog na tao, ang pinakamusyrik na tao na nabuhay sa balat ng lupa, ay tunay ngang nagsyahada at sumaksi sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit alam natin, ito ang aral sa isang taong hambog at nagyabang, na tanging si Allah lamang ang may karapatang magyabang, na dapat si Allah lamang mayabang, dahil simpleng wala tayong lakas, hindi tayo matatag, wala tayong kapangyarihan. At sinabi nga natin noong nakaraan, hindi tinanggap ang syahada ng Faraon dahil pinahuli niya ang lahat at inuna niya ang kanyang kayabangan. Next slide po siya. Isa pang halimbawa natin binigay noong nakaraang talakayan, na sinabi natin noong 19th century, ay meron ding nagyabang at nag-angkin na isang Britanong naval engineer na si Thomas Andrews Jr. Siya ang utak at pasimuno ng pagtatayo ng sasakyang pangdagat na kanyang tinawag na unsinkable o di lulubog o di daw kayang palubugin kahit ng mga higanting alon. Ito ay tinawag niya o binigyan niya ng katawagan, pangalan bilang Titanic. Next slide po siya. Sabi natin, ang unang paglalayag nito, no, ang Titanic, sabi nga ng mga mu'arrikin, ang pangalawa mula doon sa tatlong barko na karagdagan, nasabi nga natin na mayroong mala Olympic size o napakalaki na ginawa para sa kumpanyang White Star Line mula sa bansang Britanya o United Kingdom. Ito ay tinayo, sinabi natin, sa Harlard and Wolff Shipyard sa Belfast sa UK, at ito ang pinakamalaking barko na nakalutang noong kanyang kapanahunan noong 1912. At ito ay pumasok sa serbisyo at sinimulang daungan at sakyan ng mga tao. Next slide po. Sinabi natin, ang Titanic ay naglayag sa unang panahon ng Abril Agis 1912 o April 10, 1912. Sa ilalim ng pamumuno ni Kapitan Edward John Smith. May lulan o sakay itong ayon nga sa ulat o sa rehistro
na mayroong 1,500 na lulan o sakay itong barko. Nasa kabuuan anya, ang higit na taong nakasakay dito o nakalulan dito ay 2,224 o 2,224. Kasama na dito sa bilang na ito ang kapitan at ang kanyang mga manggagawa sa loob ng barko. Sabi na umalis ang barko mula sa pier sa Hampton, England, papunta sana sa New York ng Amerika. Next slide po, sir. Ngunit noong April 15, 1912, pagkaraan lamang, ayon nga sa mga muariki na higit kumulang na 3 araw na paglalayag, ay bumangga sa isang malaking bloke ng yelo o iceberg ang barkong Titanic na nagresulta ng trahedya ng pagkamatay na higit kumulang ayon sa ulat na 20,000 na katao na nakasakay dito. Isa ito sa pinakasikat at tanyag na sakuna sa karagatan ng modernong kasaysayan. Next slide po, sir. Ayon pa nga sa datos na ang mga lifeboat na mayroon ang Titanic ay may kapasidad lamang para sa 1,178 o 1,178 na katao na halos kalahati lamang ng bilang ng mga tao na nakasakay sa barko. Ito umano ayon sa muarrikin o sa mga historian na dahil sa inakala nila na ang barkong Titanic ay hindi kayang lubugin o hindi lulubog. At sinabi pa sa kasaysayan na si John, o mas kilala bilang sa tawag na si Sir John Jacob Astor de Port, ang isa sa pinakamayamang tao noong kapanahunan niya, ang isa sa mga namatay sa paglubog ng Titanic. Sinabi nga sa ulat, maging ang kanyang kayamanan ay walang nagawa para iligtas siya sa trahedya ng kamatayan. Next slide po siya. Sinabi din sa ulat na bandang 2:20 ng madaling araw, 2:20 a.m., no? Ng madaling araw, April 15, 2012, ang barko ay nahati sa dalawa at lumubog nga sa pusod ng dagat. Higit kumulang, ayon sa mga historian, na ito ay 400 nautical miles mula sa karagatan ng Newfoundland, Canada. Sinabi pa nga sa datos na ang huling buhay na nakaligtas sa trahedya ng paglubog ng barkong ito, ng Titanic, ay si Melvina Daan na noon ay 2 buwan pa lamang. No? Sabi nga natin, pinalawanan natin kung bakit siya nabuhay dahil sumakay siya sa lifeboat at dinaganan siya ng mga tao para manatili siyang mainit at hindi magyelo sa lamig. At sabi nga ng ulat na siya ay namatay noong 2009 sa edad na 97 taong gulang. Kaya sa ngayon ay wala nang buhay na nakaligtas na sumakay o dumaong sa barko ng Titanic. Next slide po. At sinabi natin ang dakilang aral na iniwan sa atin ng pangyayari sa kasaysayan na dahil daw sa ang mga tao ay hindi immortal, walang kapangyarihan, walang lakas na tulad ni Allah, kaya sila ay hindi magtatagumpay. Bunga ng kanilang kayabangan at kahambugan ay pinakita sa atin ni Allah na si Allah lamang ang Al-Qawi, ang malakas, ang Al-Matin, ang matatag, ang Al-Aziz, ang makapangyarihan, at Al-Mutakabbir, ang siyang may karapatang magyabang. Next slide po siya. Pakibasa po siya kana. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Sinabi na lang katasasan at si Allah, siya lamang mayaman. Lahat tayo ay pulubi o dukha sa paningin ni Allah. At kung tayo ay tatalikod sa Islam, paalala to sa atin, banta ni Allah, no? Kung tayo tatalikod sa Islam, papalitan niya tayo ng ibang grupo ng mga tao pagkatapos hindi natin sila katulad. At ayon nga sa tafsir na Imam Sa'di rahimahullah, ipapalit sa atin ni Allah ang taong mas higit na umaalala kay Allah, mas higit na nagmamahal kay Allah, mas higit na nagmamalasakit sa kanyang relihiyon. Kaya hindi dapat ipagyabang, ipagmalaki ng tao na siya yumakap sa Islam, siya ay malaking kapakinabangan ng mga Muslim. No? Subhanallah, hindi tayo kailangan ng Allah. Bilang pagpapatunay maging si Faraon at ang may-ari ng Titanic na ito. Pinatunayan ni Allah subhanahu wa ta'ala na lahat sila, lahat tayo ay mga dukha sa kanyang paningin. At panilalawanag natin kung bakit. Dahil simpleng wala sa ating mga kamay ang kapangyarihan at lakas at pagiging matatag na para pigilan ang sakuna at pagdating sa atin
ng kamatayan. Next slide po, Sheikh. At inshallah sa hapong ito, at sa umaga naman dyan sa inyo sa Middle East, no, ay itutuloy natin ang pagtalakay sa mga pangalan pang magaganda ni Allah. At ito ay ang Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Next slide po, Sheikh. Pakibasa po, Sheikh, na? قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Sinabi na lang kasasaasan, siya si Allah, ang manlilikha, ang tagapaglalang, ang nagbibigay ng anyo o itsura sa atin. Sa kanya ang pangalang magaganda. Umupuri sa kanya ang anumang nasa kalangitan at anumang nasa kalupaan. Siya ang makapangyarihan, ang matalino. Matagpuan natin sa Kabanata Al-Ash, chapter 59, verse 24. Next slide po siya. Pakibasa po siya, na? قال إمام السعدي قال الله والله الخالق أي هو المنفرد في خلق لي جميع المخلوقات. Sabi natin, Assalamualaikum. Parang nawala. Yan. Sinabi niya lang katasaasan, siya, si Allah, ang manlilikha. At dito sinabi ni Imam Sa'ad rahimahullah sa kanyang tafsir, narinig tayo sa kadnan, parang naputol yung ating... Alhamdulillah, nadinig po. Kanina lang naputol, Ustaz. Sheikh? Ngayon okay na po. Okay na, Ustaz. Okay na. Kanina nawala kayo. Nawala. Sandali po Pero ngayon okay na. Alhamdulillah. Yeah. So, sinabi ni Imam Sa'ad rahimahullah sa kanyang tafsir, sabi ni Allah, wa huwa khaliq, no? Sinabi ni Allah na siya ang al-khaliq. Ang kahulugan ayon kay Imam Sa'di na siya ang nag-iisang lumikha sa lahat-lahat ng sang khalikaan. Sabi pa ni Allah bilang isa sa kanyang mga pangalan, next slide po, Sheikh. Pakibasa po. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب. Sinabi na lang kasasaasan, katunayan na sa kanyang paglalang ng mga kalangitan at kalupaan sa pagpalit ng mga araw at gabi ay mga tanda sa mga taong nais umunawa o sa mga taong nakakaunawa. Ito ay makita natin sa Kabanata Ali Imran, chapter 3, verse 190. Next slide po siya. At sinabi pa ni Imam Sa'ad rahimahullah patungkol sa Al-Bari, no? Pakibasa mo siya kana. قال إمام السعدي قال لا الباري أي وبراء وحكمته جميع البرية. Ayon kay Imam Sa'ad rahimahullah, sabihin daw ni Allah na Al-Bari. Ang kahulugan nito, na ito na isa sa mga magandang pangalan ni Allah na ang kahulugan, nag-iisang lumikha at naglalang, sinasabing ito ay ikinakabit. No? Ito ay may kinalaman, ayon kay Imam Sa'di, kadalasan sa paglikha niya ng may buhay. No? Al-Bari. No? Kasi yun yung pagtukoy niya na nililang mula sa wala patungo sa isang bagay na may buhay. No? From nothing into being. Sabi ng ibang mufassirun. Next slide po siya. والدليل قول الله تعالى pakibasa siya kana. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Sinabi niya lang katasasan, tunay na silang mga nagsiwalang paniniwala mula sa samahan ng aklat, mga Hudyo at Kristyano, at mga nagtambal sa pagsamba.
ay sa impyernong apoy mananahan doon. Sila ang mga masasamang nilalang, syarrul bariyah. Tunay na silang mga naniwala naman at gumawa ng kabutihan. Sila ang mga mabubuting nilalang o khairul bariyah. Na dito na kung saan makikita natin ng isa sa mga pangalan ni Allah, no, ang Al-Bari. Na tinukoy ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, khairul bariyah, mabuting nilalang. Syarrul bariyah, masamang nilalang. Na kung saan dito nagmula ang pangalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na Al-Bari. Next slide po siya. At patungkol naman sa kanyang pangalan na Al-Musawwir, dito sinabi ni Imam As-Sa'di, pakibasa po Sheikhana, no, sama. الإمام السعدي قال له المصور أي وصوره بإنكامه وحسن خلقه جميع القانيات. Sabi ni Imam As-Sa'di, nang sabihin ni Allah na Al-Musawwir, kahulugan, siya ang nagbigay ng hugis, siya ang nagbigay ng anyo, siya ang nagbigay ng larawan, itsura sa kanyang mga nilikha. Kaya dahil lalaki kami, babae kayo, dahil si Allah ang Musawwir. Next slide po, Sheikh. Pakibasa po, Sheikh, na? قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. Sinabi niya ng kasasasan, siya ang nagbigay ng anyo o itsura sa atin mula sa sinapupunan ng ating mga ina kung paano niya naisin. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit, sabi nga ng ibang mga mufassirun, ibang mga scholar, na ang mga ilong natin magkakaiba. Merong mga ilong na kala mo parang Eiffel Tower, yung iba parang Bulkang Mayon, yung iba naman parang nasagasaan ng pison. Huwag kayong magtaka dahil si Allah ang Musawwir, siya ang nag-anyo kung paano yung ilong natin o kaya yung mata natin na parang alikansya, na napakaliit, na parang huhulugan ng barya. Yung iba naman dilat na parang halos lumuwa ang mata. Huwag kayong magtaka dahil si Allah ang Musawwir, ang nag-anyo sa atin kung paano at ano ang ating itsura ngayon. Next slide po siya. Ayan. Pakibasa po siya kana. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. Ayan. Sinabi niya lang katastasa at katunayan, nanlilalang namin kayo, tinutukoy dito si Adam a.s. Pagkatapos sa inanyuan niya si Adam a.s. at sinabi namin sa mga anghel na magpatira pa sila kay Adan. Ito ay bagay na pagpapatunay sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil siya ang nagtatangi at nag-aangkin ng katangingang Al-Musawwir. Siya rin po ang nagbigay ng anyo kay Adam a.s. At ayon nga sa ulat, no, na ang kagandahan ni Yusuf a.s. ay ikasampung bahagi lamang ng kagandahang lalaki ni Adam a.s. Dahil si Adam a.s. ang pinakamagandang anyo ng itsura ng taong lalaki sa balat ng lupa. Ito ay dahil sa pag-aanyo sa kanya ni Allah kung paano niya naisin. Next slide po siya. Ayan, pakibasa ko siya kana. هذه الأسماء المتعلقة بالخلق والتدبير والتقدير وأن ذلك كله قد انفرد الله به لم يشاركه في مشارك. No? Ano mali yung sabi ni Allah. Kaya hindi pwedeng makihalo ang gustong tumambal. No? Sabi nga ni Imam Sa'di na ang pangalang ito, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, ay magkakaugnay. Meron siyang kinalaman. Hindi pa natin isinama dito ang Badi'us Samawati wal Ard. Inshallah, next week natin talakay. No? Na kung saan magkakaugnay ito, may kinalaman to lahat sa isa't isa. At ito'y bumabalik at babalik sa katangian ni Allah bilang Al-Khaliq, na siya namang tagapaglalang. Na kung saan si Allah din ang namamahala at nagtatakda kung paano niya naisin. Pagpapatunay sa atin na si Allah ay walang kaparis at nag-iisa bilang tunay at tagapaglalang na Diyos. Next slide po siya. Sa ating kapanahunan, ang mga tao ay lumilikha din na ayon sa kanilang kaisapan at kakayahan. At ang kanyang mga kapwa-tao o tayong mga tao ay lubos na napapahanga. Ang iba pa nga sa atin ay natutulala. Ang iba ay tulo pa ang laway dahil sa pagkakabigla at naisip na paano kaya ito na-invento.
Paano kaya ito nagawa? Next slide po, sir. Tulad na lamang ng cellular phone o iPhone, no? Na siya naman talagang kinatutulo ng laway ng mga tao at pinangangarap gabi at araw at pilit na pinag-iipunan para magkaroon, no? Subhanallah. Itong cellular phone o iPhone, no? Paglipas ng panahon ay paliit ng paliit at panipis ng panipis ang cellphone. At mashallah, nagiging lalong high-tech, no? At mas humahanga ang tao dahil sa mga binibigay na performance ng cellphone na ito. Ang mga tao ay humanga ng husto. At ang iba, sabi nga natin ay jaw-dropping, napapanganga, no? No? Subhanallah, dahil sa paghanga sa makabagong imbento na ito. Next slide po, sir. Ganun din ang eroplano. Nang ito ay unang maimbento na tanging isang tao pa lamang ang maaaring sumakay. Ngunit sa paglipas at paglipas at paglipas ng panahon, halos libong tao na ang pwedeng sumakay at komportable ang kanilang kalagayan. Habang kumakain, ang iba naman natutulog, ang iba naman naliligo, no? Sa toilet ng eroplano, at ang iba naman ay sadyang nakakuyukot at nanonood ng paborito nilang palabas. Next slide po siya. Ngunit kung ating iisipin sa ating mismong bahagi, sa ating mismong katawan ng ating pagkatao, ay meron pong nilikha si Allah na kahit magpasa hanggang ngayon, ay hindi kayang pantayan at hindi kayang lagpasan. Next slide po siya. Basa ko siya ka na? قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. Sinabi nila lang katasasan at sa kalupaan ay may mga tanda para sa nais makasiguro. Tingnan nyo lamang ang bundok. No? Hindi nyo ba naisip kung paano naging lambak o mataas na lupa ito? At sabi pa ni Allah, at sa inyong mga sarili, hindi ba nyo nakikita? Subhanallah. At sa kalangitan, ang inyong biyaya na anumang ipinangako sa inyo tulad ng ulan. No? Sabi nga natin, yung bituin, hindi alam ng tao kung bakit siya patuloy na kumukuti-kutitap. Wala naman baterya. Wala naman Meralco sa langit. Pero ba't umiilaw? Next slide po siya. Para mas lalong maunawaan kung papaano ang pagiging dakila ni Allah sa pagiging kanyang Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, ay ating talakayin ang sinabi ni Allah sa versikulo na tanda mula mismo sa ating mga sarili. Wa fi anfusikum afala tubsirun. No? Tingnan niyo na lamang yung sarili niyo, huwag na kayong lumayo. No? Subhanallah. Kinakahangaan natin yung imbento ng kapwa natin tao na nagkakasakit at mamamatay din. Samantalang ang mga tagda na kahanga-hanga ay mismo nasa ating mga sarili. No? Next slide po siya. Una, ang utak ng tao. No? Ang utak ng tao, ang sentro ng pamahala ng buong katawan. Alam niyo ba ito? Isang organo na animoy piraso na malambot na taba. Kung bubuksan niyo yung bungo niyo o kaya makakita kayo ng bungo, halimbawa may nag-o-opera, manood kayo sa YouTube, makita niyo yung ulo. Kapag biniyak siya, tinanggal yung bungo, makikita nyo mayroong malambot na parang taba, no, na protektado siya ng bungo. Ito ang tinatawag nating utak na siyang kumukontrol sa pag-iisip, memorya, emosyon, pakiramdam, paggalaw ng katawan, at iba't ibang tungkulin na gumaganang kusa o automated matic na pagkilos na organo ng katawan. Tulad na lamang ng paghinga nyo, no, kahit tulog kayo, humihinga kayo. At ganoon din ang tibok ng puso. No, tuloy-tuloy siya kahit natutulog kayo, no? Tumitibok, yung alam minsan tumitibok siya sa maling tao. Next slide po siya. Yan. Sabi natin, ang komposisyon ng utak kung ating pag-aaralan, subhanallah, hanggang ngayon, sabi nga natin, ang unang scientifico na nais dumiskubre nito, namatay at namatay na lang, hindi niya pa naresolba ang hiwaga, no? Sa galing ng pagkakalikha ni Allah sa utak. Sinabi ng mga dalubhasa na ito ang pinakakomplikadong instruktura sa buong katawan natin. No? Mas complicated to sa puso at pakiramdam nyo. Mas complicated ito sa inyong baga. Mas complicated to sa mga ugat sa inyong katawan. Sabi nga, kung saan ang panlabas na patong nito, yung tinatawag natin na cortex, no? Ay, kung titingnan nyo, para siya meron siya parang tupi-tupi, no? Parang pinagdikit-dikit na pagpatong-patong, no?
At ang mga lambak o yung pag-ambok niya sa ulo, no, yung pagtaas ng lawak, ay mas mataas ang senyalis nito na kanyang tungkulin o trabaho. Kaya siya mas taas na lambak, bakit siya parang alun-alun, ambok-ambok? Kasi ayon sa mga scientifico, ang trabaho niya mas malaki. Next slide po siya. Sinabi pa ng mga scientifico na ang utak ng tao ay binubuo, alam niyo ba, 60% nito ay taba. No? Hindi siya laman, taba. Na may tubig, protina at asin. Na ayon pa sa mga scientifico, ito'y binubuo ng 100 billion na neurons. Alam mo yung neurons, para siyang wire. No, maliliit na ugat, para siyang wire. Kumbaga sa makina, kumbaga sa electronic, no? Meron siyang 100 billion na neurons. Ang ibang neurons hindi kita ng mata, no? Napakaliit ng mga ugat nito upang kung saan ano ang trabaho niya para dito gumapang yung signal mula sa iba't ibang bahagi ng inyong organo ng katawan, ng dila, ng balat, ng mata, ng ilong, ng tenga at iba pa. Next slide po siya. At ayon ba sa mga dalubhasa, na alam nyo ba na ang timbang ng utak, ayon sa mga scientifico, ng isang taong higit kumulang ay 3 libra lamang, 3 pounds lang, na 1.4 kilogram, ika nga, sa kilo, kung kiluhin. Ito ay para do sa taong husto ang edad, na ayon pa nga sa mga scientifico, na ang pag-develop ng utak mula bata, nagsisimula siya sa 1 taon hanggang 25 years old. After mo mag-25, tumitigil na siya sa pag-develop. No? Subhanallah. At higit kumulang na 2% lamang ito ng bigat ng ating buong katawan. Kung 70 kilo ka, sabi nga natin, 2% lang nito, yun lang yung bigat ng utak mo. Next slide po siya. Pero siya yung pinaka-komplikado sa lahat ng operation unit ng ating katawan. No? At sabi na nga natin, ang paglaki at pagtubo ng utak, tumitigil to sa panahon na umidad kayo ng 25 years old. At ayon pa sa mga tagapagsuri, no, kapag ang bata ay umidad na sa 1 taon, no, makikita nyo yung bata nagsisimula ng gumawa, magsalita ng mga bagay na mayroong kakulitan, no, nagsisimula ng magsira sa bahay kasi nagsisimula ng dumidevelop yung kanyang utak. At titigil yan kapag 25 years old na kayo. Ibig sabihin, bulog na kayo, no? You are responsible for your own. Anumang tama at gawing mali mo, no? Hindi mo na pwedeng i-blame, sabihin mo, ang nanay ko, tatay ko, ikukulong ka na. No? Subhanallah. Next slide po. Sabi na, ano-ano ba ang mga pangunahing bahagi at tungkulin ng utak ng tao? No? Ayon sa mga scientifico, mga dalubhasa, na ang utak ng isang tao ay binubuo ng cerebrum, lobes, o sabi nga sa Espanyol, lobes, cerebellum, at brainstem. No? Huwag kayo masyadong hindi science ang ating topic. Pinapaunawa lang natin ito sa inyo para bago kayo humanga at mag-draw job, ngumanga, at bago kayo maglaway sa imbento ng tao, tignan nyo muna yung sarili nyo kung paano kayo nilikha ni Allah. Next slide po siya. Sabi natin, ano ba yung cerebrum? Sabi ng mga scientifico, ito yung pinakamalaking bahagi ng utak ng tao, which is 1.4 kilogram lang na. Pero yung the bigger part nito, tinatawag siyang cerebrum. No? Na kung saan nahahati daw to sa 2 bahagi, kaliwa at kanan. Kaya sabi natin, kapag naging blanco yung isa nito, halimbawa sabihin natin, yung kanan na blanco, napaparalyze yung kaliwa. Kung halimbawa nagblanco yung kaliwa, napaparalyze yung kanan. Pero usually, kanan ang nabablanco, kaya napaparalyze yung kaliwa ang part ng tao. No? Ganito kahalaga itong cerebrum, no? Na kung saan ito ay responsable sa tao para siya ay mag-isip, para kayo ay matuto, makadama, makapagsalita at kusang gumalaw. Kaya sabi natin kapag nagblanko siya, 'di ba, na-stroke yung tao, hindi siya makapagsalita. At alam natin ang may problema dito ang ating cerebrum. Next slide po siya. Ganun din naman ang lobes o yung lobe sa Espanyol, no? Ito ang bahagi ng utak ng tao na responsable para kayo makapagplano. Plano kayo ng plano sa buhay, no? Wa makrahu Allah, Allahu khairun makirin, no? Hindi naman masamang plano, pero sabi nga ni Allah, dapat yung tandaan sa inyong mga sarili, bilang Muslim, si Allah pa rin ang pinaka-higit na mainam magplano. Pero hindi naman tayo masamang magplano, kaya nga kayo nag-abroad, kasi gusto nyo ng ganito, gusto ko ng ganon, gusto kong bilhin ng ganito, gusto ko para sa mga anak ko, sa pamilya ko, etc. Kasi nagnanais kayo, may mga plano kayo. At ito ay nagmumula sa parte ng lobes ng inyong utak. Kasi ito ang trabaho niya, magplano. Ganon din dito, ang operasyon ng pandinig, kaya kayo nakakadinig. Ganon din ang inyong mga mata.
at makaalala ang isang tao. No? Sabi nga ng iba, di ba? Ito daw ang sakit o dito daw tinatamaan ng sakit yung taong nanghiram sa inyo, no? O kaya umutang, no? Subhanallah. Kapag tinamaan ng sakit yung lobes ng utak niya, hindi na maalalang magbayad. Subhanallah. No? Next slide po. Ayan. Ano naman ang cerebellum? No? Ang cerebellum, ito ay siyang nakikipag-koordina. Tinatawag natin to bilang coordinator ng utak, no? Sa pagitan ng utak at bahagi ng inyong mga katawan. Isa rin siyang mahalaga na parte, no? Makikita niyo diyan sa drawing natin yung pinaka-blue part. Maliit siya pero siya ang coordinator, no? Siya ang nagko-coordinate sa parte ng mga katawan niyo kasama ang balat, mata niyo, tenga niyo, no? Siya yung nagko-coordinate at siya ang nagtatapon ng signal sa ating processor, no? Subhanallah. Ito na napakaliit pero ang laki ng trabaho niya. Sabi nga natin kapag ito'y nabagok, no? At ito ay namuan ng dugo, asahan nyo na yung tao makukuma. Next slide po siya. At ano naman ang brainstem? Ang brainstem, ayon sa mga dalubhasa, ito yung bahagi ng utak na animoy ugat o mistulang parang matigas na litid, no? Na siya namang kumukonekta, ito yung humahawak sa utak natin, pakabit papunta sa ating spinal cord, no? Kasi kung hindi ito dudugtong sa spinal cord, paano kayo lalakad? Paano kayo hahawak? Paano nyo yayakapin yung mga hobby nyo, no? Kasi bakit? Hindi nakakonekta yung utak sa spinal cord. Ito ang trabaho niya, subhanallah, no? Kinokontrol nito ang mahalagang tungkulin tulad ng paghinga, tibok ng puso, pagtulog, at panunaw ng pagkain. Next slide po siya. Ang tanong ng iba, sabi, paano ba ito gumagana itong utak natin? Napakaliit, 1.4 kilogram, no? 2% ng timbang ng katawan ng tao. Bakit ito yung pinakamalagang aparato sa ating katawan? Next slide po siya. Ayan, sabi ng mga dalubhasa na tayo ay mayroong central nervous system o yung tinatawag nila na CNS, no? Ang utak at ang spinal cord ang binubuo nito, yung parang litid at saka yung utak natin tinatawag to na central nervous system o CNS. Sila ang dinadaluyan o dinadaanan ng signal. Kapag nagpadala ng signal ang bahagi ng katawan mula sa mata, nakakita kayo, itatransfer yon, no, ng CNS papunta sa processor ng inyong isip o kaya yung tenga. Nakadinig kayo ng tunog, o kaya sabihin natin ng musikang haram, o kaya sabihin natin ng Quran, kapag nakarinig kayo, yung tunog na yon, dadali nyo ng CNS papunta sa proseso ng utak. Ganon din ang ating mga ilong. Kapag nakaamoy kayo, dadali nyo yung senses na yon papunta sa prosesor ng utak. Para malaman nyo at matukoy nyo kung ano yung naamoy nyo. Adobo ba siya? Pansit ba siya? Sinigang ba siya? Etc. No? At ganon din ang mga balat. Kapag hinaplos kayo, halimbawa, sabihin natin, no, hinaplos kayo ng mga kapareha nyo, no? So nakakaramdam kayo, no? Yung ramdam na yon, napakiramdam ng balat, tatakbo ang signal na ito sa CNS at yung CNS dadaling sa proseso ng utak nyo para malaman nyo, no? Kaya meron tayong nature ng tao na alam mo kung yung humipo ay kilala mo o hindi. No? Kasi nararamdaman mo yung kilos, natatandaan ng utak, no? Kaya sabi natin, kapag hindi kilala, nagugulat ka, pero kapag kilala mo at kapareha mo yung humipo sa'yo, stay put ka, di ba? Tapos pumipikit ka ba? Subhanallah. Next slide po. Na, sabi natin, pagkatapos ng CNS, nadalin ang mga signal na ito mula sa mga iba't ibang bahagi ng ating katawan, ang mga impormasyon na to o signal na ito na dumakbo sa 100 billion na ugat na iba'y hindi kita ng mata, ito'y tatakbo at pupunta sa information processor, no? O kaya processor. Parang cellphone nyo, ang laptop nyo, o ang computer, meron siyang processor, no? Tinatawag siyang i5, i7, no? Etc. At kung ano pa. iOS sa iPhone at di ko alam sa ibang cellphone, no? Sabi doon, itong information na to, ipaprocess niya. Kapag natanggap ng bahaging ito, ang signal mula sa bahagi ng katawan na dinala ng CNS, ito ay ipoproseso niya at uuriin niya kung saang bahagi ito ng katawan ng galing. At pagkatapos, i-analyze ng proseso ng utak nyo ang mga signal na ito at gagawa siya ng utos pabalik kung saan siya nanggaling, kung ano yung dapat niyang isagot o reaksyon na bahagi ng katawan. Nagbigay ng halimbawa, sabihin natin, no, halimbawa lang, no, yung asawa niyo, no, nagsabi sa inyo na I love you mahal, o I love you darling, I love you bana, o kaya I love you sabihin natin na bebe, ganyan, no, na kung saan yung sound na yon at yung itsura nung nagsalita, magta-travel siya, punta sa CNS at dadaling yun sa proseso ng isip nyo.
no? O kaya halimbawa sinabi ng ibang mga nagpapaliwanag, halimbawa nag-flying kiss yung asawa niyo sa inyo, no? Kasi halimbawa video call dahil malayo, di siya flying kiss, no? Yung signal na yon na nakita nyo at yung tunog na narinig nyo, no? Tatakbo siya sa CNS at dadalhin to sa processor ng isip nyo. Na kung saan doon ipoproseso yung data na nakuha nila o signal na nakita nila at uutusan kayo ng brain nyo kung ano yung dapat yung isagot. Kung dapat ba kayo magsabi na I love you too, o kaya kung dapat kayo mag-flying kiss din, no? Yung brain ang nag-uutos sa inyo kaning gawin. Siya ang nagbibigay ng hudyat kung yung bang taong nagsabi sa inyo ng I love you o nag-sign sa inyo ng flying kiss ay kilala nyo o hindi, doon nyo na-analyze. No? Na kung saan sabi nga natin, kapag ang taong ito ay kilala nyo, doon merong maglalabas ng hormone. No? Siya talakay natin. Next slide po siya. Ayan. At ganun din ang hormonal regulation. Ito rin mahalaga, no? Kasi hindi lang dapat signal, hindi lang dapat uutusan ng ating utak, ang ating bahagi ng katawan, ang kamay, ang paa, ang balat, no? O kaya yung mata, kasi meron tayong tinatawag na eye expression, facial expression, o kaya yung pagngiti ng labi, hindi lamang ganito, no? Na kung saan meron pa tayong bahagi sa ating utak na nag-excrete o naglalabas ng tinatawag natin na hormonal regulation. Masya Allah, no? Subhanallah. Gumagana ito kasama ng ating piraso ng laman na tinatawag nilang glandula, no? Piraso ng maliit na laman. Tulad ng pituitary na ayon sa kanila. Na ito'y naglalabas ng hormone o likido na nagre-regula sa pangmatagalang tungkulin. Halimbawa, sabi natin, no, yung doon tayo sa ating halimbawa, nagsabi yung kapareho nyo, yung asawa nyo ng I love you sa inyo, kaya nag-flying kiss sa inyo. Hindi lang reaksyon ang gagawin nyo, bagkus maglalabas ng hormone yung utak nyo. Sa anong dahilan? Para kung saan, kung kilala nyo at asawa nyo ngayon nagsabi sa inyo ng I love you, mag-excrete siya ng hormone, makakaramdam kayo ng karamdaman. Diba? Napipili na parang kinikilig kayo, no? O kaya na nararamdaman nyo yung kanyang pagmamahal o emosyon. Kaya andun yung feedback na sasabi nyo na I love you too, no? Sabay flying kiss din kayo. Ito yung bagay na ginagawa ng ating isip, subhanallah, no? At ang hormone din ang responsable. Halimbawa, sabihin natin, nakarinig kayo ng bagay na hindi nyo gusto. Nakakita kayo ng bagay na hindi nyo gusto. No? Okay, ayun nga, sabihin natin, halimbawa kinalabit kayo ng tao na hindi nyo naman maharam. Andun yung maglalabas ng hormone yung utak nyo para mag-create siya ng hormone na pagkagalit, nagagalit kayo kasi hindi nyo bagay yung gusto na narinig nyo, nakita nyo, o kaya ginawa sa inyo. Subhanallah. Ito ay lahat nangyayari sa proseso ng utak. No? Inshallah, puputulin natin dito. Alam natin, marami kayong katanong at nais linawin. No? Siya ka na, pero sabi nga ng ating isang admin na ito ay pang 2 linggong lecture. Puputulin muna natin dito, inshallah. At ibalik natin ang mikropono sa ating Sheikh, sa Kadnan, at sa ating admin. Barakallahu fikum. Ayan. To be continue po yan, no? Abangan nyo. Inshallah.